Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid, sa inyo pong mga tahanan. Kumusta po ang ating mga pagtitipon sa araw po sa gabi ng Wednesday? Ngayong gabi nga mga kapatid ay tayo muli tinipon sa ating mga tahanan upang tayo ay patuloy na magpalakas ng ating buhay, panalangin, ng ating fellowship sa ating mga pamilya at lalong higit na ating fellowship at relasyon sa ating Panginoon. Ito din ay pagpapatibay ng ating pananampalataya sa Kanya. At ngayon ng gabi mga kapatid, ang ating teksto ay hinango po sa aklat ni Apostol Juan, chapter 12, verses 1 to 8, na ganito po ang sinasabi. Binuhusan ng pabango ni Jesus sa Betania. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo. Ibinuhos sa mga paa ni Jesus, pagkatapos pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyap sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil siya'y magnanakaw, siyang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit ito." Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't pumaroon sila. Hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya, maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Tayo pinagpala ng Panginoon sa pagbabasa at pagkarinig ng batayang teksto na atin pong binasa. Mga kapatid, napili ko po ang tekstong ito, bagamat ito po ay hindi sana sa panahon ng Pentecostes, ngunit tinitingnan ko po ang mensahe ng tekstong ito. Kaya ang pamagat ko ng ating mensahe sa gabi ito is The Fragrance of Faith. Gusto ko pong tumutok tayo doon sa tauhan sa kwento patungkol kay Maria. Hindi po kay Marta, hindi rin kay Lazaro, kundi patungkol po kay Maria. Ito po ay mahalaga sa ating buhay, lalo higit sa panahon po ngayon, nangangailangan ng higit na malalim na pananampalataya at pagtatalaga sa ating Panginoon, lalo higit sa ating mga paglilingkod. Ang tao po ay maaaring makapaglingkod sa Panginoon sa iba't iba pong kapamaraanan. Maaring iniisip natin na napakalaki ng ating pagsasakripisyo sa Kanya, pero talaga nga ba na malaki na ang naisasakripisyo natin para sa Panginoon? Atin po ngayong tingnan kung paano ang naging paglilingkod ng isang babae kay Jesus, kung makaabot din ba tayo sa Kanyang pamantayan. Magkano po ang buong kita natin sa buong isang taon? Kung ikaw man ay nagtatrabaho, businessman or businesswoman ka man, ano man ang iyong pinagkakakitaan, magkano ang iyong buong kita sa buong isang taon? Kung meron kang ganong kalaking halagang gagamitin para parangalan ng isang taong natatangi sa iyo o mahalaga sa iyo, sino siya? Sino iyon? Magbibigay ka ba ng party para sa taong mahalaga sa iyo? Ikaw ba ay mag-sponsor sa kanyang trip o magbibigay ka ng isang extravagant gift? Minsan ginagawa po ito natin sa mga taong mahal natin, lalo na pag may birthday o anniversary. Pag may kakayanan ka, ititreat mo sila para mag-trip sa ibang mga lugar, bansang Pilipinas man o sa ibang bansa. Gaano nga ba tayo nagpapahalaga sa mga taong mahalaga sa atin? Kaya ba natin magbigay ng mamahalin sa taong mahalaga sa atin? O kung hindi natin siya asawa, anak, magulang, kapamilya, kaibigan, makakapagbigay pa nga ba tayo ng ganoong kalaking halaga sa kanila? O makapag-aalay nga ba tayo ng ganoong klase ng paglilingkod? Naitala po sa aklat ni Mateo at ni Marcos ang tagpo sa isang hapunan.
Mababasa natin na 5 araw bago ang Pasko ay pumunta si Jesus sa Betania kung saan nakatira si Lazaro. Naghanda sila roon ng hapunan para sa kanya. Nagsilbi si Marta at kabilang naman sa mga kasalo niya ay si Lazaro na matalik na kaibigan ni Jesus. Mga ilang araw bago magpaskwa, habang naghahapunan si Jesus sa Betania, ipinakita po ni Maria sa harap ng mga tao ang magiliw niyang pagtanggap at maalab na pag-ibig niya kay Jesus. Mahal niya si Jesus ng buong lakas. Hindi siya binulag ng kanyang pagmamahal, kundi mas naunawaan at iginagalang niya ang mahiwagang pagkatao ni Jesus. Tingnan po natin kung paano pinaglingkuran ni Maria si Jesus. Ang tinutukoy pong Maria ay si Mary of Bethany na kapatid po ni Marta at ni Lazaro. Kung ano pong inihandog ni Maria kay Jesus, isa po itong pabango na mamahalin. Paano niya inialay ito? Ibinuhos niya ito sa paa ni Jesus. Sino si Jesus kay Maria? Ang pagpapahid po ng pabango sa mga bisita ay isa pong kaugalian ng mga Hudyo kapag po may pista. It is a sign of hospitality. Ang nardo po ay isang pabangong buhat pa sa India. Ang mamahaling pabangong ito ay nagkakahalaga po ng 300 dinar na katumbas ng kikitain ng isang magagawa sa loob ng isang taon. Maaring ito ang pinakamahalagang kayamanan o pag-aari ni Maria. Ipinakita po nito na ibinigay niya kay Jesus kung ano ang pinakamahalagang bagay mula sa kanya. Maaring pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat na magpahid dito sa ulo ni Jesus. Kaya't ang binuhusan niya ng pabango ay ang mga paa ni Jesus. Na ang paghuhugas ng mga ito ay gawain po ng mga utusan. Ang buhok po ng babae, lalo na pag mahaba, ito tinuturing po na kalwalhatian at tanda ng kanyang dangal. Ngunit yung buhok po ni Maria, ginamit niya ito upang pampunas sa mga paa ni Jesus. Ipinapakita po nito, mga kapatid, ang kanyang kababaang loob at lubos na pagmamahal at pagrespeto kay Jesus. Hindi lamang ang kanyang pinakamamahaling pag-aari ang kanyang inialay, kundi pati na rin ang kanyang sarili nang walang pasubali. Ang ginawa po ni Maria ay isang kapahayagan na kinikilala niya ang hari, pagkapanginoon ni Jesus at kanyang pagtatalaga ng sarili kay Jesus. Kapahayagan ng kanyang buong kapakumbabaan. Ang paghawak niya sa paa ni Jesus at paglilinis na nito sa pamamagitan ng kanyang buhok. Kapahayagan ito ng kanyang pag-ibig, pagpapahalaga at pagrespeto kay Jesus. Si Jesus po ang pinakamahalagang tao sa buhay ni Maria, kung kaya't ipinakita niya ito sa pamamagitan ng kanyang matapat na paglilingkod. Ngayon naman, tingnan naman po natin kung paano tayo naglilingkod kay Jesus. Sino nga ba si Jesus sa buhay natin? At ano na nga ba ang naialay natin sa Kanya? Marami sa atin ang nagsasabi o nagpapahayag na si Jesus ang ating Diyos, ang ating personal na Lord and Savior. Ngunit siya nga ba ang pinakamahalaga talaga sa ating buhay? Baka sinasambit lamang ito, binubuka lamang ng ating mga bibig, ngunit wala sa kaibuturan ng ating mga puso. Kapag hinihingi na ng Panginoon ang buong buhay natin para ipaglingkod sa Kanya, ang ating panahon, ang ating kakayahan, ang ating mga tinatangkilik. Nakalkulam na ba natin kung magkano ang kita natin noong nakaraang taon? Ikumpara po natin ito kung magkano na ang naialay natin kay Jesus in material things. Yung ating panahon, na-compute na ba natin? Ilang oras nga bang ginugugol natin para sa Panginoon? Ano ang pinapakita nito? Gaano kalaki ang panahon at lakas ang naialay na natin para sa Diyos? Ito na nga bang pinakatodo o tira-tira lamang? Sa palagay natin, natutuwa nga ba ang Diyos kapag ganito? Kung nais nating ialay ang ating lahat kay Jesus, dapat na magpusa tayong mamatay sa ating dating pagkatao. Lumabas tayo sa ating comfort zone, magsakripisyo, anumang ibig, ano ba ang dapat na hingin sa atin ng Panginoon, isasakripisyo natin ito. Ano po bang ibig sabihin ng comfort zone? Ito po yung mga gawain na lagi natin ginagawa sa pang-araw-araw na nagbibigay sa atin ng kasiguruhan, seguridad na sapat na ang mga gawain ito para tayo ay mabuhay. At halos 90% po ng populasyon sa buong mundo ay nakatuon sa kanilang comfort zones.
Maraming mga tao ang nangangamba na lumabas sa kanilang comfort zones. Baka magiba ang kanilang mga mundo, mawala ang lahat sa kanila. Kung kaya't natatakot silang kumapit, mag-alay ng sarili, panahon, kakayahan, salapi at buhay para sa Panginoon. Takot na mabawasan ang kita sa isang araw, takot na matengga ang mga labahin, gawain sa mga bahay, sa mga tahanan, takot na may sakripisyo ang business, ang mga lakad natin. Of course, dito rin po natin kinukuha yung mga pang-araw-araw na gastusin natin. Pero paano nga po ba tayo nagbibigay ng sakripisyo para sa ating Panginoon? Kapag nananampalataya o ang mananampalataya ay ayaw lumabas sa kanyang comfort zone, hindi magiging produktibo ang buhay pananampalataya. Hindi masaya, walang pakikipagkapwa o pakikisalamuha sa kanilang kapwa mananampalataya. Walang kabuluhan ang buhay pananampalataya. Kung ang mga ito ay katatakutan natin, hindi tayo lalago sa ating buhay pananampalataya. Dahil ito ay isang state of mind na lumilikha ng boundary patungo sa maligaya, masakripisyo at matapat na pananampalataya. Kadalasan nakalulungkot mga kapatid, saka lamang tayo pupunta sa church kapag mayroon tayong mga pangangailangan o kapag naroon ang mga taong para sa atin, sa kanila lamang tayo nakikipagkapwa, nakikinig o ka-close sa mga petty issues na pinalalaki na lamang natin upang maglagay ng mga pader sa pagitan natin at sa ating kapwa. Kung kaya pati ang ating mga paglilingkod ay nasasagkaan at nalilimitahan na ito. Hindi natin inaiisip na bilang iglesia, hindi dapat na iisa o dalawang tao lamang ang iyong pinakikisamahan. Dahil kung kabilang ka sa isang iglesia, tinawag ka para sa isang fellowship kasama ang Panginoon, para sa iisang katawan ni Kristo na nagkakaisa, hindi nababahabahagi. Tandaan po natin, ng iglesia ay binili ng sariling dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Napakamahal ang pagkabili nito. Kung tayo ang magwawasak din ito, napakalaki ng ating pananagutan sa kanyang iglesia at lalo na sa Diyos. Ito din po ang matatawag nating comfort zone. Dahil hindi tayo convenient na ibang ating nakakaharap, nakakasama sa iglesia, nangingibabaw yung ating mga pride. Hindi ang tunay na paglilingkod at pananampalataya ang makikita sa atin. Nakatuon ang ating pansin at pananampalataya hindi sa Diyos, kundi sa mga tao sa ating paligid. Comfort limits you to be productive in Christian life. Magsilbi tayong inspirasyon para sa iba, mga kapatid. Kung kagaya mo dati ang mga kaibigan, kakilala, at mga kamag-anak na nasa comfort zone din sila, eto na yung pagkakataon mo para magsilbing inspirasyon ka sa buhay ng iba kung sinasabi mong tunay kang binago ng Panginoon. May babahagi mo ang iyong buhay at pananampalataya sa iba, and you will gain more trust because you're there to share your experiences, your faith, and your thoughts. At sana naman ang maibahagi natin ay ang ating buhay na patotoo, hindi ang kwento ng buhay ng iba na kasisira ng ating kapwa. Dahil baka sa halip na mabango ang ating pananampalataya, ay magiging walang bango ito at hindi nakakahalina. Sa totoo lamang mga kapatid, kung hindi tayo lalabas sa lahat ng ating mga comfort zone, bigat na bigat ang ating mga dalahin, sapagkat nakakulong tayo sa hawla na tayo din ang lumikha. Hindi nakafocus ang ating mga sarili sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa, magiging zero ang ating spiritual life. Baka sa akala natin maayos na tayo, mayroon tayong buhay, na lahat ng ating pangailangan ay nariyan na, ngunit kung naman ang ating buhay spiritual, wala pong kabuluhan. Ang paglabas po natin sa ating comfort zone ay unti-unti tayong hinahasa upang malagpasan ang mga kinakaharap nating mga krisis sa ating mga sarili, yung mga pansarili natin. At ganun din upang malagpasan natin ang mga kinakaharap nating hamon ng buhay at upang tayo palakasin nito at maging mature sa ating pananampalataya. Pagbabago pa rin ng ating mga sarili ang dapat nating gawin una sa lahat upang mabuksan sa atin ang panibagong pintuan para sa bagong buhay at mabiyayang buhay na kaloob ng Panginoon. Marunong po ba tayong magsakripisyo sa ating paglilingkod sa Diyos, sa ating kapwa,
Papaano ba natin iniaalay ang ating mga handog sa Diyos? Ito ba ay walang makondisyon o buong galak o may sama tayo ng loob? Maaring sabihin natin, Panginoon, ang iaalay ko sa iyo na ito ay para sana sa aking ganito. Ibibili ko sana ng ganito. Pero sige na nga, ibibigay ko na sa iyo. May pagmuso pa. Walang pasubali ba? O naghihintay tayo ng kapalit sa ating ibibigay sa Panginoon? Sa ating paglilingkod, sa ating kapwa, o buong kapakumbabaan na tinuturing na isang malaking pribilehiyo na ialay ang ating lahat-lahat sa Diyos? O pakiramdam ba natin may dapat ibalik ang Diyos sa ating paglilingkod? Kung talagang nais nating ialay ang ating lahat kay Jesus, dapat handa tayong mamatay o limutin ang ating mga sarili. Tingnan po natin ang binunga ng paghahandog ni Maria. Unay na puno ang bahay ng halimuyak ng pabango. Ano bang reaksyon po ni Judas nung ginawa niya ito? Kung tayo po ay nasa kwento at tayo ay si Judas, ano din kayang magiging reaksyon natin sa ginawa ni Maria? Ano po ang naging pagtanggap ni Jesus dito? Ano ang naramdaman natin kapag tinanggap ni Jesus ang ating mga alay? Ano ang naging epekto po sa kapaligiran na inihandog po ni Maria? May kasabihan po ang mga rabi na nagtuturo na ang magandang reputasyon ay kumakalat sa buong mundo, nang tulad po ng pabango na kumalat sa buong bahay nung ibinuhos po ni Maria sa paa ni Jesus. Masasabi rin po ba ito tungkol sa ating sariling buhay? Sinabi ni Jesus na tayo ang asin at ilaw ng sanlibutan. Makakaapekto ba tayo sa iba para sa mabuti o sa masama? Nangialay po ni Maria ang kanyang handog, na puno ang bahay ng halimuyak ng pabango. Gayun din ang ating mga gawa't salita ay may samyo, sapagkat tayo kilala ng mga tao bilang mga mananampalataya. Kung titingnan ng mga tao sa ating paligid ang ating buhay na patotoo at nalalanghap ang ating mga samyo, maaari silang maakit kay Kristo o maaari ding maitaboy papunta o palabas kay Kristo. Ano po ang naging reaksyon ni Judas? Tingnan po natin si Judas sa isang treasurer at ginamit niya ito para sa kanyang personal gain. At siya din po ang nagkanulo kay Jesus. Ang anino ng kasamaan ay isang kritikal. Maaring nasa isip ni Judas that time, bakit sinasayang ang pabango kay Jesus? Bakit hindi pinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Ngunit ang kanyang pagpuna ay napakababaw. Ang purpose ng pabango ay upang gamitin ito sa Panginoon. Hindi masasayang pagkat kay Jesus ibinuhos ni Maria upang ipahayag na si Jesus ang Panginoon at marapat na paglingkuran. Kung atin pong aanalisahin, hindi totoong nagmamalasakit si Judas sa mga mahihirap. Afterthought lamang niya ito, pagkat ang gusto niya ay ang mapagbentahan ay mapupunta sa kaha at dahil siyang treasurer, maaaring gamitin niya ito para sa kanyang sarili. At ganun din, maaari niya itong kupitin. Maaring ang pag-criticize niya kay Maria ay pagpapakitang walang halagang ginagawa ni Maria kay Jesus na pag-aanay. Ang paglilingkod ni Maria kay Jesus ay wala lang kay Judas. Ano ba ang naging tugon po ni Jesus sa handog ni Maria? Ano't siya'y ginugulo ninyo? Sabi po ni Jesus. Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paggilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon. Kung tayo po ang nasa kalagayan ni Maria, masisiyahan tayo na tinanggap ng Panginoon ang ating mga alay at paglilingkod sa Kanya. Hindi po ba't ganun mga kapatid? Kapag tayo po ay naghandog sa isang tao na malapit at mahalaga sa atin at ito'y nagustuhan niya, masayang-masaya tayo. At ganun din yung tumanggap, masayang-masaya dahil alam niyang binigay natin ang buo. Napapanahon po ang ginawa ni Maria para kay Jesus. Ito ay dahil pagkatapos ng tagpong ito, pinako sa krus si Jesus at inilibing. Hindi lamang tinanggap ni Jesus ang alay ni Maria, kundi ipinangalandakan at ipinagtanggol niya sa pagbatikos po ni Judas. Kung hindi ginawa noon ni Maria ang pagbukas ng kanyang mamahaling pabango para sa paa ni Jesus na doon niya ibinuhos, nawalan na po sana siya ng pagkakataon para maglingkod kay Jesus. Ito po ang ibig sabihin ni Jesus nang sinabi niya, ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon. Ang nais sabihin po nito sa atin mga kapatid, hindi natin dapat ipagpaliban ang paglilingkod sa Panginoon at sa ating kapwa. Hindi po atin ang panahon. Maaaring bukas mamatay tayo o mawalan tayo ng panahon. Mawalan tayo ng talento, mawalan tayo ng kakayahan, mawalan tayo ng tinatangkilik.
Hindi laging nasa atin ang pagkakataon. Huwag nating isang tabi ang pagkakataong ibinigay sa atin ng Panginoon upang makapaglingkod sa Kanya at sa ating kapwa. Huwag nating ipagpaliban ang pakikibahagi sa mga misteryo ng ating iglesia. Ito'y pagpapakita ng ating paglilingkod sa pamayanan at sa pagtatatag ng Kanyang kaharian dito sa lupa. Kailan po tayo sinipag na tamarin? At kailan din po tayo tinamad na sipagin sa ating buhay, pananampalataya at paglilingkod? Napakarami pong mukha ng ministry ng ating Panginoon sa ating iglesia. Kabalikat nga ba tayo o tayo ay nagiging pabigat? Nakatutulong nga ba tayo o tayo'y laging humingi ng tulong sa Kanya? Ang paglilingkod ay hindi lamang sa apat na sulok ng iglesia, kundi maging sa pag-abot natin at paglilingkod sa mga hindi natin kapatiran at kapanali. Sa pamamagitan ng paggawa, may papahayag natin ang kahulugan ng malalim na paglilingkod, pag-ibig at mabuting balita ng ating Panginoon. Si Maria po ay nagpakita ng isang ehemplo, nagpakita ng kapakumbabaan at paglilingkod. Malalim ang relasyon niya sa Diyos o sa Panginoon, tayo din ay magpalalim ng relasyon sa Diyos para sa paglagong espiritual sa pamamagitan ng ating pagsamba, taus-pusong pagsamba, pananalangin, devotions, meditation, pag-aaral, at mga gawaing paglilingkod at iba pa. Dahil po sa pagmamahal ni Jesus sa atin, ibinigay niya ang Kanyang buhay para sa ating kapakanan. Dapat din po na ang ating pag-ibig na ito ay magtulak sa atin upang ialay ang ating pinakamahusay na pag-aalay sa Kanya ng buhay. Kahit ng ating sariling buhay, ay alay pa natin sa Kanya. Sana mga kapatid, may matutunan tayo mula kay Maria kung papaano maghandog ng ating buhay, buong sarili, buong buhay, panahon, tinatangkilik sa ating Panginoon. Masakit man mga kapatid, minsan ay ganito din tayo. Pagkatapos natin mabautismuhan, may kasal sa iglesia, wala na. Makikita lamang tayo kapag magpapabautismo, ikakasal, at kapag tayo ay ililibing na. Lagi natin iniisip ano bang magagawa ng iglesia sa atin ano bang magagawa ng iglesia sa akin kapag ako ay naging kaanim? Ano ang makukuha ko sa church? Na dapat sana ang una natin isipin at motive, ano ba ang magagawa ko para sa Diyos, para sa Kanyang iglesia, para sa Kanyang kaharian, para sa Kanyang katawan. Naway patuloy po nating suriin ang ating mga motibo. Let our motives be clear, na tayo ay naririto dahil kay Jesucristo, dahil minamahal din natin siya. At tayo ay thankful sa Kanyang binibigay sa atin ng mga biyaya, ang pagpapatawad ng mga kasalanan, ang kaligtasan, at pag-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Bilang makabagong Maria sa ating kapanahunan, lahat po tayo ay may mamahaling pabango na maaaring ibigay sa Panginoon. Maaaring kayamanan, kakayahan, panahon, talento, kayamanan espiritual o anumang kaya pa natin ihandog. Ang salaysay po na ito'y nag-uudyok sa atin upang pag-isipan kung nagawa na ba natin o hindi pa nabuksan ang ating mga sasidlan ng pabango at ialay ito kay Jesus bilang pagpapakita ng pagmamahal, paglilingkod at pagrerespeto natin sa Kanya. Ibahagi natin kung anong bagay tinuturing nating pinakamahalagang pabango sa buhay natin. Ano ba ang ating pakahulugan para sa atin ang pagbukas nito alang-alang kay Jesus at sa Kanyang ministeryo? Nakahanda ba tayo at nagpupusa sa gawain para sa Panginoon? Kung nagawa na, higitan pa natin, magpatuloy tayo. Kung hindi, bakit? May humahadlang ba? Sarili ba natin ang humahadlang? Magnilay po tayo. May fragrance pa nga ba ang ating pananampalataya? Naging tunay at tapat nga bang saksi ni Jesus at tagapaghatid ng Kanyang mabuting balita? Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala po ng Panginoon, ang Kanyang pag-iingat, ang patuloy po nawang igawad sa inyong lahat. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat muli, mga kapatid.